Mukhang ang dating Pangulong Rodrigo Duterte ay isa sa magiging topic diyaan po sa SONA, mga kababayan. Bakit po? Saglit lang, ipapaliwanag at ipapakita ko po sa inyo. Dahil meron pong mga mangilan-ngilan na susumigaw po, kailangan sa SONA marinig namin, no? Ang dating Pangulong Duterte, kailangan sa SONA marinig namin. Ang dating Pangulong Duterte ay, kumbaga, ayan nga daw po. Accountable, no? Address Duterte accountability during SONA. Nagagalit ang mga DDS dito. Kasi po, mga kababayan, doon sa mga nakikita natin kung paano namuno ang dating Pangulo at nakikita natin na madaming butas, problema din po ng bayan yun. Ano? Kaya ako, dito sa mga nagsusumigaw, nagsasabi na dapat, i-discuss din ng Pangulo. Gusto naming marinig kay Bongbong Marcos kung ano ang magiging solusyon niya sa dating pamumuno, especially EJK ni dating Pangulong Duterte. Basahin natin. Manila, Philippines, Civil Society Group Tindig Pilipinas yesterday asked President Marcos to address the issue on the accountability of former President Rodrigo Duterte, particularly the alleged human rights violation during his war on laban kontra droga in his upcoming State of the Nation address, mga bossing. Nung panahon po kasi noon, no, yung EJK daw po umabot ng 30,000 ang mga nategi. Kasama na po yung mga newscast, yung mga tagapagbalita po. Mabiruin mo. Tapos sasabihin ng dating Pangulo, sa panahon ni Bongbong Marcos, walang karapatan ang mga tagapagbalita kasi binubusalan. Seminay lang naman ng ganun ho, mga kababayan, dahil po kung paano magbalita sila Mamaya pag-uusapan natin yan. Kung paano magbalita sila Bias na bias po Alam nyo, yung thumbnail natin na 30 million, galing din po sa kanila yan. Ipapaliwanag ko po sa inyo mamaya pagkatapos nitong kay dating Pangulong Duterte. Ano ang magiging solusyon ng Pangulo ng Pilipinas doon sa EJK? Sabi dito, mga kababayan, we want him, close parenthesis, Marcos, ang ating Pangulo, we want him to address the accountability for the horrible corruption of the past regime. That is also coming out now. Lumalabas po yung mga yun, mga kababayan, especially Pogo. Mukhang nalilink at mukhang ang magiging sentro talaga ng Pogo, mga kababayan, ay ang dating Pangulong Duterte. We want him to address accountability for thousands of tegi on the laban kontra droga, and we want him to address the violence against women and was perpetuated by Duterte himself and his agents during that horrible 6 years regime that really showed an abrogation of the gain of women's movement for many decades. Tindig Pilipinas Convenor Silvia Claudio. Talaga pong gustong kailangan makarinig kami kung ano ang solusyon mo doon sa mga pinaggagawa ni Duterte dati, doon sa laban niya kontra droga na 30,000 tao ang nategi. Ang dami pong pamilya nyo na hanggang ngayon po ayan, uma-attend ng hearing po sa Kongreso. Humihingi ng hustisya. Ganun kadami po. Talagang problemang bayan yun. Kailangan niya po talagang mabanggit sa SONA yun. Former Presidential Advisor of the Peace Process, Teresita Deles also urged Marcos to allow the International Criminal Court. Naloko na. Ayan na po, mga kababayan. Talagang lagpas kalahating Pilipino na ang sumisigaw. Papasukin na natin ang International Criminal Court dahil naman nung tayo
ay nakipagkalas dyan, laway-laway lang. Wala naman daw pong ipinasang mga papeles at dokumento na tayo ay kakalas na. At isa pang binabanggit po mga kababayan, kaya naman kumakalas yan eh. Kasi siya yung iimbestigahan. So hindi daw po valid yun, mga boss. Siya kasi yung iimbestigahan kaya kumalas. Hindi valid na reason yun at hindi tatanggapin. Tuloy, former presidential advisor of the peace process, Teresita Deles, also urged Marcos to allow the International Criminal Court, ICC, to implement the warrant of arrest against the former chief executive. The government should make sure that Duterte is made accountable. Magbayad. It does not mean that just because he is no longer in the government, he will no longer pay for his crime. Correct po yan. Madami po kasi mga kababayan doon sa mga nanunungkulan sa ating gobyerno, akala na, tapos na termino ko. Hindi na ako kasali dyan. Pero kung iyon, ginawa mo, yung mga karumal-dumal na yung ginawa mo, noong panahon na ikaw ay nanunungkulan, pananagutan ka dyan. Hindi pwedeng ganun lang po, mga bossing. Kaya nga po, yung mga iba, di ba, sa mga kumpanya, late nang nakikita, napapansin na meron silang empleyado na nagnanakaw. Wala na sa kumpanya nila pero ngayon lang nila nadiskubre na may mga ganon at may mga ebidensya sila. Nakahabol po. Ganyan din po. No, mga kababayan. Nung panahon mo, nung nanunungkulan ka, hindi maayos ang iyong pagtatrabaho at lumalabag ka sa karapatang pantao, may pananagutan ka pa din dun. Former Senator Antonio Trillanes Deport has said that the ICC is expected to issue arrest warrant against Duterte, the Vice President, and other personalities in subsequent batches in connection with the laban kontra droga. Sino-sino po yan? First batch daw po, dating Pangulo. Second batch, Bato de la Rosa. Kaya si Bato hindi makatulog minsan eh. No? Maya't maya yata humihingi ng payo doon sa mga makakasalubong niya. Di ba ganun ang ICC? Ganyan. Pero hindi daw po siya affected. Nung sinabi ni dating Senador Trillanes na kung sasama ka ba, kung available ako, sasama ako doon sa pag-serve ng warrant of arrest kay Bato. Galit si Bato. Sabi, ikaw, sige, ikaw magposa sa akin. Galit na galit doon sa press conference niya. Tuloy. We are obliged, having entered into the treaty, to implement the decision of the International Court. Teddy Lopez, another Tindig Pilipinas convener, said that it would be an opportunity for Marcos to prove to Filipinos the unbiased process in upholding the truth, mga kababayan. Sabi ni Ma'am Carclea, para sigurado na authenticate ang isang papel, butasan na ng puncher. At kailangan, pakita kay Bato de la Rosa, boss, authentic ba to? May 2 puncher na butas. Okay yan, authentic yan. Kaya lumakas ang loob ni Morales, mga kababayan. Mukhang tatakbo yata ng Senado. Tatakbo yata ng Senado dahil na din po sa pagpupush ng mga DDS. Yung mga DDS na yan, makarinig po ng konting pangalan na against sa gobyerno, iboto natin yan sa Senado. Ganun po yung batayan nila. We have been advocating for truth-telling for us. Once the warrant of arrest will be issued by the ICC, it will be the opportunity for the Filipino people to see the unbiased process where the truth prevail on the abuses of the last administration. Sabi naman po ng ating Pangulo dyan, mga kababayan, ikipag-usap ako sa DOJ kung ano yung mga legal na proseso at kung ano yung magiging stand natin. So, ibig sabihin, mga kababayan, hindi 100% na sinasarado ng ating Pangulo ang usaping ICC. Hintay lang tayo ng onte. Baka bumukas na din po yan. Pag sinabi ng DOJ, wala sabi ng ICC. Kaya naman daw bumaklas yan. Kaya naman daw po humiwalay sa ICC yan kasi siya yung iimbestigahan So, hindi daw yun. Hindi valid yun. At laway-laway lang daw.
Walang mga dokumentong mga ipinasa. Tignan po natin mga kababayan. Yung mga buwan na binanggit ni dating Senador Trillanes hanggang ngayon naman po hindi pa tapos eh. July, June, July, August, o nasa kalagitnaan pa lang tayo ng July. September, kung lumagpas pa mo po dyan mga kababayan at late nang na-realize na kailangan ng papasukin, pasok pa din po yun. Sabi huli man, naihahabol din. Pero hindi pa po tapos yung mga buwan na ibinigay ni Antonio Trillanes IV, dating senador. Nako, pati sa SONA, dating Pangulong Duterte, yung magiging topic. Ano ang magiging solusyon mo kay Duterte doon sa kanyang panunungkulan nung panahon na siya ay nandun bilang isang presidente? Sabi ni Mary Ann Florendo, no more na DDS. Tatakbo daw si EP Salvador. Paano yun? Tapos sasabihin mo, no more DDS. Malamang si EP, napapaisip na ano ba, itutuloy ko ba ito? Nakita ng tao kung ano ginagawa ni Robin Padilla doon sa Senado. Ano ba, itutuloy ko pa ito? Napaisip na ho mga kababayan. Bakit naman kasi inunahan ako ni Robin Padilla tapos pagdating sa Senado wala, kakain o uupo. Sasabihin, nasisiyahan po ako habang sila ay nagpapalitan ng kanilang mga debate. Si Nancy Binay at si pangalan nun? Si Boy 10K daw po mga kababayan.